ikaw ang higit na karapat-dapat sa trono. Ikaw ang may purong dugong sa peryan. At lumabas lang nga ang katotohanan na kinamumuhian mo ang aming lahi ng mga diwata! Oo! Hindi niyo mababagong pagtingin ko sa mga lahing nooy. Naging mga alipin lamang! Batid nating lahat na ang lantarang pagtatangka sa buhay ng Hara ay may karampatang parusa. At yun ay kamatayan. Oh, sarap-sarap na yakap mo. Hindi na po ako babalik doon, Lo. Marami nang mahal ko sa buhay na wala sa akin. Hindi ko na batid kung kakayanin ko bang mabuhay. Kung pati ikaw ay mawala na sa akin. Batid kong naririnig mo kami, Tera. Marami ka pang ituturo at marami pa tayong pupuntahan. Marami ka pang mga salitang ituturo sa akin, hindi ba? Hindi maaaring mabawasan ang mga sanggring paglalabasin ko ng init ng ulo. Hindi ikaw ang lolo ko! Tapos na ang kasamaan mo! Pastea! Muling nabuhay ang tagapagligtas! Nakita ko kung paano ko kayo nakipaglaban para matulungan na mabuhay ako ulit. Meron po pala akong napakalaking pamilya at kayong lahat po yun. Pagpupugay sa pagkabuhay at muling pagbabalik ni Sangre Terra! Ibolime Sangre Terra! Ibalime! Ibolime! Ako'y patawarin mo, anak. Dahil nagkamali ako. Dahil natakot ako. Dahil iniwan kita. Sana'y mabiyayaan din ako ng ganyang pagkakataon upang kami ng anak ko ay magkaayos. Ito na ang tamang panahon upang magtungo tayo sa Encantadia. Maaring dahil yan sa itim na brilyante, inuutusan kita na tanggalin mo ang itim na brilyante sa katawan ng aking anak. Nagbalik na ang aking kaisa-isang kaibigan. Hindi maaaring mangyari ang aking nakita. Hindi maaaring mawasak ang buong Encantadia. Ano't ako'y iyo pang ipinatawag. Upang makiusap, Soldarius. Bilang Rama, meron kang kapangyarihan na bawiin ang parusang ipinataw sa akin. At bakit ko naman babawiin ang aking pasya? Pagkatapos ng iyong pagtataksil sa Hara, sa akin, at sa Karyan. Maawa ka sa akin, Hadia. Ipatapon mo na lamang ako sa isang malayong kagubatan. Pagbawalan makaapak sa sapiro kailanman. Ngunit, huwag kang pumayag na ako'y mapasla. Ang batas ay batas. Ikaw mismo ang nagturo niyan sa akin, Ashti. Ngunit ang pagiging magkadugo natin ay higit pang matimbang sa anumang batas. Soldarius, akong iyong Ashti. Akong nag-aruga sa iyo. Simulat sa pula na mayapang iyong mga magulang. Aking pakiusap. Huwag mo ko ipagkakanulo. Mahal na Hara! Kanino kaya galing ang sulat at bulaklak na ito?
Maligaya ako ikay ligtas. Nakakulong na ang utak sa pagtatangka sa iyong buhay. Panalangin ko wala na uling mga has na manakit sa'yo. Mahal na Hara. Tila hindi sanay sa ensya ng sumulat nito. Lubos na mapanganib ang iyong ginagawa, kaibigan. Paano kung mahuli ka ng Rama sa iyong ginagawa na pagpapadala ng bulaklak at sulat sa Hara? Nais mo bang ikay maparusahan din? Lubos na masaya lamang ako. Malayo na siya sa kapahamakan. Malayo sa mga kamay ng Brackness na si Tabon. Hindi sa pinagsasawalang bahala ko ang iyong paghaharuga. Bilang ikaw na rin ang naging aking pangalawang ada. Ngunit ang isang tunay na ina ay hindi pinaiikot at kinakasangkapan ang sariling anak para sa kanyang paghihiganti. At tila kayo nakakalimot, Ashti, sapagkat kayo rin ang nagdala sa inyong sarili sa ganitong suliranin. Kaya, Poltre, wala na akong magagawa para sa iyo. Batid mo, Mero. Bakit mo pinapanigan ang Hara? Ni hindi mo naman siya iniibig. Dahil ako ang bana ng Hara. At ako ang Rama ng kaharian. At tungkulin ko pangalagaan si Hara Armea, maging ang buong kaharian ng Sapiro laban sa mga taksi. Susario. Susarios! Maingat nang binabantayan ng mga kawal ang itim na brilyante sa kamera. Tila nakapangingilabot yung itim na brilyante. Para bang kakainin ka kapag ikay lumapit pa. Sadyang napakalakas ng itim na kapangyarihan. Kaya't kailangan na natin itong wasakin. Sa lalong madaling panahon. Upang hindi na nito mapahina pa mga sangre. At lalong upang hindi na rin muling mapa sa kamay ni Gargan. Ngunit, paano ito mawawasak? Tingin ko'y ang mga bagong sangre rin ang makawawasak ng itim na brilyante. Ngunit, tiyak ko rin ito'y hindi magaganap ng walang paghihirap. Nangamba ako na baka hindi ka na muling magising pa, Tera. Takot ako na mawala ng isang kaibigan. Habisala Eshmo sa iyong hindi pagsuko sa iyong laban. Sapagkat kulang kami kung wala ka. Abisala Eshma sa inyo, mga Albe. At sa iyo, aking kaibigan. Hindi kayo sumuko para makahanap ng paraan para mabuhay akong muli. Nagtungo pa kayo sa Balaak para lang makahanap ng sagot. Tila napakarami mo talagang alam, Tera, kahit nasa loob ka ng brilyante. Dahil Adamus, may mga pagkakataon na napapanood ko kayo na para bang sa TV habang nasa loob ako ng brilyante ni Gargan. Nais ko lang magbalik ka sa mundo mo, Tera. At nais ko na muling makapanood ng mga palabas mula sa TV ni Nunong Pawpaw.
Huwag ka mag-alala, Adamus. Sa oras na matapos natin ang misyon natin, magbabakasyon tayo sa mundo namin. Sigurado ako na initan at nahirapan kayo sa Balaak. Tama? Salamat na lamang kay dating Haring Meme na nagbigay kasagutan sa amin kung paano may ibabalik ang iyong Eve dress sa iyong katawan. Memen? Si Memen ang ama ni Mitena, tama? Bitawan mo ako! Pakawalan niyo kami! Gagawin na sa amin! Question. Ano ba ang role nila sa pagpunta natin sa Encantadia? Sila ang ating mga yaalay upang makapasok sa lagusan ng pagkaligaw. Upang tuluyan na tayong makabalik sa Encantadia. Tara. Ate. Masaya ako na hindi ipinagkait sa'yo na mabuhay ka muli. Kaavisala Eshma, mahabaging bathalumang Kasyupeya. Poltre, aming mahal na Alpe. At hindi namin naitanong kung paano ka mabubuhay. Huwag kayong humingi ng tawad, Flamara. Pagkat naiintindihan ko na kailangan niyo munang iligtas si Terra bago maagnas ang kanyang katawan. Kaya siyang isinangguni niyo sa pantas ng Balaak. Batalumang Kasyupeya. Avisala Eshma. Maraming salamat po sa isa naman pong pagkakataon na mabuhay. At makasama po ang mga mahal ko. Pangako. Pagbubutihin ko at ng mga kapwa ko sangre upang matalo na namin ang kasamaan. At hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na ito upang maging mas mabuting tao at higit na mas mabuting sangre. Tunay kaming maligaya sa iyong pagbabalik, Sangre Terra. Marami pa kaming nais na ikwento sa iyo, Terra. Sapagkat marami ring nangyari nung ika'y nawala. Muli na namang nawawala ang Balintataw at ang Akashi. Kailangan na nating malaman kung paano natin tatalunin si Gargan. Encantadia. Nakatutuwang magbalik sa ating tahanan, Panginoon. So ito pala yung Encantadia na palagi ko naririnig. Not worth the hype. Maniwala ka, mortal. Ika'y mamamangha. Kapag iyong nasaksihan ang lahat ng aking gagawin upang wasakin ang kinamumuyang lupaing ito.
kapangyarihan ng apoy, hangin, tubig at lupa. Tulungan kaming wakasan ang kadiliman at kasamaan ng itim na brilyante. Esta sectum. Tila nahihirapan ng mga bagong sangre. Kailangan nila ng ating tulong. Pagsamasamahin na rin ang ating mga kapangyarihan. Para sa Encantadia. Para sa Encantadia! Kaya pa ba natin palakasin ang ating kapangyarihan? Tila tinatapatan lamang ng itim na brilyante ang ating mga kapangyarihan. Ay, lalo lamang natatagalan sa pagtuksa ng isinumpang brilyante. Hindi tayo titigil hanggat hindi ito natin nawawasak. Walang susuko. Wala nang atrasan to. Mga hangal na sangre, kahit ano ang inyong gawin, ay hindi ninyong mawawasak ang aking itim na brilyante. Sila'y sugurin na natin upang maibalik sa iyo ang iyong brilyante, Panginoon. Sang tunay sa ngunit mayroon na akong isang bagay na nais bawiin. Leia! Talagang pinahihirapan tayo ng itim na brilyante. Kami nang bahala rito, Ada. Kailangan natin magpahinga. Gamitin ninyo ang inyong mga brilyante upang gumawa ng pananggalang. Samar! Leia! Agamos! Ano ang gusto mong pag-usapan, ate? May mahalaga ka bang kailangan sabihin sa akin? May bago na naman bang problema? Tera, mangako ka sa akin na pakikinggan mo ko. Oo naman. Pangahawakan ko ang iyong salita, Tera.
Ano kailangan mo, Mitena? Gulo na naman ba ang dala mo? Nangako kang makikinig ka muna. Hindi ako naparito bilang isang kaaway. Nandito ako. Una dahil masaya akong malaman na ikaw ay nabuhay muli. At nakabalik ang iyong iftre. Dahil may misyon pa akong puksain ang kasamaan, Mitena. Batid ko na wala kayong tiwala sa akin. Sapagkat iniisip ninyo na isa akong kalaban. Aaminin ko na ako man ay natatakot na baka tuluyan nila akong magamit. Kaya isang pakiusap lamang, Tera. Kung dumating nga ang panahon na iyon, huwag mo sana akong hayaan na mapunta sa kasamaan at kadiliman. Ikaw lamang ang may malasakit sa akin para mapigilan iyon. Anong sinasabi mo, Mitena? Bakit ka ba talaga nandito? Marami pang kalupitang magaganap. Nakita ko sa aking mata. Layuan mo ang aking kapatid! Ano na naman ang iyong masamang balak kay Tera, Mitena? Tera? Gaia? Tayo na. Gaia, hindi ko nais na manggulo. Lumayo ka sa aking mga anak. Kahit pagsamasamahin ninyo pa ang inyong mga kapangyarihan at inyong mga brilyante, ay hindi ako aalis dito hanggat hindi... Wala! Bakit ba paglusob agad ang inyong bungad sa akin? Sapagkat nagdusa kaming lahat nang dahil sa iyong kahangalan at karahasan, Mitena. Kaya't masisisi mo ba kami sa pag-iisip namin na tanging kasamaan lamang ang hatid mo dito sa Encantadia? Ngunit hindi paglusob. At lalong hindi paghahasik ng lagim ang aking dala. Kung tunay kang tapat sa amin, bakit kinuha mo ang tungkod ni Gargan Kinarira? Patunayan mo ang sarili mo sa amin kung kakampi ka. Ibalik mo ang tungkod. Kailangan ko ito. Sapagkat ito lamang ang aking kapangyarihan. Hindi panggugulo ang aking dala, kundi babala. Kayo ay maghanda sapagkat hindi nyo kakayanin ang mga susunod na mangyayari. Nakita ko ang isang matinding pagkawas. Saan na naman nagtungo ang Fesnak na Mitena? Sadyang hindi ko na mapakiusapan ang aking hadiah. Pinunong Tabon, ano ba itong pinadala mo sa akin? Ito ba ay pangasi? O makapangyarihang katas ng mga tao? Batid sa'yo,
na marami akong alam ay pinagbabawal na sa lamang ka. Kaya ibigay mo na sa akin ang bagay na maaari kong gamitin sa panahon na kakailanganin ko tumakas. Ngayon makinig ka. Lumayo ka na. At wag na wag babalik sa Sapiro. May pinuno. Baunin mo to sa iyong paglisan. Basta, magpakalayo-layo ka na sa lalong madaling panahon. Sa bisa ng aking kapangyarihan, tanggapin mo ang parusang kamatayan dahil sa pagkakasalang iyong ginawa laban sa Ara at sa kaharian ng Sapiro. May nais ka pa bang sabihin sa huling pagkakataon? Ang trono ng Sapiro ay nararapat lamang sa purong Sapiryan. Kaya makikita ng lahat na naririto sa bulwagan ang isang pagkakamali. At kasaysayan ang maghuhusga sa kalapastanganang ito sa lahi at sa kaharian ng Sapiro. Titiyakin ko na isusumpa ka ng kasaysayan. Nasaan ang lapastangang nakasaktan? Hanapin ang puno ko sa'yo ngayon din! Magsigil ang kawal! Batalang Gargan. Batalang Gargan! Maligayang pagbabalik sa Encantadia! Subalit, sino ang inyong mga kasama, Batalang Gargan? Ako si Kami. Ikaw, sino ka? Zaur. Ang matapat na alagad ng ating bathala. Maaari ikaw ay tapat. Subalit ako ang pinakatapat at pinakamagaling na alagad ni Batalang Gargan. Nandoon pa lamang ako sa Balaak. Nasaan si Mitena at ang aking asmo? Umalis si Mitena, aking Batalang Gargan. Mayroong sariling pasya ang dating Kera. Kaya madalas siyang umaalis na hindi nagpapaalam sa amin. Agorn, kung nais mong matuwa ako sa iyo, hanapin mo si Mitena at ibalik sa akin ng tungkod. Masusunod aking batala. Ipagbigay alam sa lahat ng mamamayan na Sapiro na ipinahahanap at ipinadadakip ang punong konseho.
At ang sino mang maglihim o magtago sa kanya ay siya ring parurusahan at ipakukulong. Masusunod, Mahal na Rama. Tayo na! Sabi sa Eshma, sa agarang pagkilos sa paghuli ng punong konseho. Lalo't batid ko na siya ay yung Ashti. Waltre, Mahal na Hara. Sapagkat hindi ko batid noon ang kanyang masamang balak sa iyo. Waltre. Ang kasalanan ng iyong Ashti ay hindi mo kasalanan. Bilang iyong bana at bilang Rama na Sapiro, ay ipapangako kong ipagtatanggol kita laban sa mga taksil. Maging sila may maging aking kadugo. Hindi man bunga ng pagmamahalan ng ating pag-iisang dibdib, ay hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Makakaasa ka na ako'y iyong kakampi. At makakaasa ka na ang aking katapatan ay sa iyo at sa kaharian lamang. Sabi sa Eshma. Malinaw naman na sa iyo ang ating nakikita, hindi ba? Nakatali na ang iyong mahal isa-isang Rama. Kaya ano pang laban mo, kaibigan? Gargan. Tila nagulat ka sa iyong nakikita, Warga. Ang tungkod! Aking tungkod na siyang gagamitin ko upang parusahan. Preston! Ito na ang iyong katapusan, Elena. Kung sana ay tuluyan kang umanib sa amin at hindi ka nagtaksil. Nyeha! Hindi ako taksil! Batid ko ang iyong pakikipagtulong sa mga sangre. Ano ang iyong karapatan upang pangunahan at pigilan ang aking mga plano, Mitena? Nakala mo ba ikaw pa rin ang pinapakapangyarihan sa Encantadia? Mitena! Corei sangre. Dahil tuloy. Nyeha! Nagkakamali ka, Panginoon! Ikaw ang nagkakamali. Kaya't damhin mo ang sakit at siklam ng aking parusa. Ngunit sana iyong mapagtanto na ang daan patungo sa tunay na pagbabago ay laging puno ng pighati at pagsubok. Sana'y huwag kang susuko. Totoo man o hindi ang mga sinasabi ni Mitena, dapat palagi tayong handa. Ako may kinasusuklaman ko si Mitena, ngunit maaaring totoo nga ang kanyang sinabi. Nakita ko sa aking mata ang magaganap. Hindi ako maniniwala sa iyong panlilinlang, Mitena. Ang pagkamatay ninyo ni Tera sa kamay ni Gargan
Minsan lang nagbigay ng babala si Mitena nung namatay si Tera at yun ay nagkatotoo. Sinambit din niya sa akin na nasa panganibang buhay namin na Adamus at Dea, ayon sa kanyang nakita. Kung ganun, kailangan natin maghanda at maging mapagmatsyag. Wikain man ni Mitena o hindi. Tayo ay magiging maingat. Maging sa Mitena na yon. Batid nating lahat na hindi pa dapat pagkatiwalaan si Mitena. Lalo't hindi na mabilang ang kasalanan na ginawa niya sa ating lahi. Maaaring pinadala lamang siya ni Gargan para tayo ilansiin. Maaari. Ngunit sa ngayon ay isipin muna natin kung paano natin mawawasak ang itim na brilyante. Nang sa ganun ay tuluyan nang mawala ng kapangyarihan si Gargan. At wala nang bagay na makapagpapahina pa sa atin. Kailangan na nating maghanda sa lalong madaling panahon. Gusto na, Panginoong Gargan! Kailanman na hindi kita pinagtaksilan, hindi ako gagawa ng anumang bagay na ikagagalit mo o ikasisira ng iyong mga balak. At sino wala sa isang detunyong tindahan mo? Panginoon, winika ko lamang ang lahat ng iyon upang lansiin ang mga sapi at upang madali kong makuha ang iyong itim na brilyante. Kung ganon, patunayan mo ang iyong winika. Warka, bawiin mo ang aking itim na brilyante sa mga sangre at ibalik mo ito sa aking mga kamay upang maumpisan na ang pagkawasak sa buong Encantadia. Masusunod, Panginoon. Ngunit maaari mo ba akong bigyan ng sapat na panahon? Si Gargan? Nandito na siya? Ibig sabihin nanganganib na ang Encantadia. Agape-ape aking anak, Tera. Ibig ko man na ipagdiwang natin ang iyong muling pagkabuhay. Ngunit hanggat nabubuhay at patuloy ang kasamaan ni Gargan, hindi dapat tayo makampante. Nay, hindi na mo kailangang isipin pa yan. Ang mahalaga ay makapag-ipon po tayo ng lakas para maharap si Gargan. At makahanap rin agad ng paraan upang masirang itim na brilyante. Mga mahal na sangre, isang masamang balita. Nakarating na si Gargan dito sa Encantadia. At nakasunod agad ang push na yan. At narinig kong nais niyang mabawi ang itim na brilyante upang tuluyan ng mawasak ang Encantadia. Kung gayon ay tama ang pasya ng aking mga kapatid na ihanda ang bawat kaharian. Dapat lang talaga. Ay, naku, Armea! Dapat lang naparusahan ng kamatayan yung tabo na yon. Pagtangkaan ba naman ng isang sangre, isang hara? Ang kapal ng mukha niya. Ha? Tapos ano, tataka siya? Oh my gosh, the nerve! Alam mo sino naaalala ko sa kanya? Si Gurna. Para siyang si Gurna. Oh my gosh. Huwag ka na mag-alala, Lira. Patuloy na ang pagtutugis ng aking mga kawal kay Tabon. Aba, dapat lang, Armea. Sorry.
Sa tinagal-tagal ko dito sa Encantadia, pinalaki ako na dapat nagre-respeto ng mga konseho na kagaya niya. Lalo na yung mga senior citizen. Halata namang senior siya, di ba? Pero, yung tabo na yun, nang sasagad. Sobra-sobra, hindi ko kaya. Pero buti na lang ligtas ka. Yun naman ang pinakamahalaga. Ang galing mo. Nahuli mo ang kataksilan ni Tabon sa'yo at sa buong kaharian. Grabe, totoo na. Hindi ka na isang paslit, aking kapatid. Kundi isang hara na may matalas na pag-iisip. May tapang na hindi matatawaran. Makaka-proud ka talaga. Babe sa laesh pa. Sisi. Nga umiyak. Ikaw kasi. Pero Sisi, hindi lang sa kagaya ni Tabon tayo dapat mag-iingat. Mayroon tayong kalaban na higit ang kapangyarihan. Higit din ang kasamaan. As in, Tabon on steroids. Ganong level. Hindi magiging madali ang laban kay Gargan. Kailangan mong ihanda ang buong kaharian. Patuloy ang pagsasanay ng aking mga kawalira. Ngayon ay titipunin ko rin sila. Kasama ang mahal na Rama at ang buong Sapiro. Hindi na muli maghahari ang kadiliman sa Encantadia. Buo na ba ang ating hukbo? Buo na, Ada. Hindi lamang ang ating mga kawal dito sa ating kabihasnan. Narito na rin ang mga mandirigmang nanggaling sa karatig bayan ng Hatoria na Nehemara. At paparating na rin ang iba pang mga kawal na nanggaling pa mismo sa Asilades. Pasarte. Lubos mo akong pinahahanga, aking anak, sapagkat likas na sa'yo ang mamuno. Kaya't wala tayong dapat ikatakot, mga Hator, sapagkat buong loob tayong lalaban. Mananatiling matatag ang Hatoria at ang Encantadia laban kay Gargan. Ivo Libe! Hatoria! Ivo Libe! Ivo Libe! Encantadia! Ivo Libe! Ivo Libe! Ivo Libe! Wala man tayong alam sa pakikipaglaban. Ipagtatanggol pa rin natin ang Encantadia sa habot ng ating makakaya. Mananatili tayong tapat at matatag hanggang matapos ang kaguluhan. At hindi natin sila dadaigin ng lakas. Lalaban tayo gamit ang talas ng isip, liksi ng katawan, at tibay ng loob. Narito rin si Mantok at Tukman upang magbantay at magtanggol sa Adamya. Siyang tunay, pangako Sangre Adamus. Kami ang bahala upang hindi na muling masaktan si Nanunong Imaw at ang iba pa nating mga kasamahan. Gagawin namin ang lahat upang hindi na muling masakop pa ang Adamya. Abisala Eshma sa inyo. Hindi na tayo muling magpapasakop. Pagtatagumpayan natin ang labang ito. Ivo Libe, Adamya! Ivo Libe, Adamya! Ivo Libe, Adamya! Ivo Libe, Adamya! Ivo Libe, Encantadia! Ivo Libe, Encantadia! Ivo Libe, Encantadia! Ivo Libe, Encantadia!
Saan ka patutungo, Panginoon? Sa Lireo. Upang kunin ang itim na brilyante. Ngunit pinag-utos na yon ang Panginoong Gargan kay Mitena. Gusto kong ako mismo ang magbalik ng itim na brilyante sa ating Panginoong Gargan. Hindi ko hahayaan na basta na lamang akong malamangan ng warkang si Mitena. Maganda ang iyong naisip. Isa pa, hindi rin ako naniniwala na susundin ni Mitena ang utos sa kanya. Tama ka. Nakatitiyak ako na magtataksil muli si Mitena. Darating ang panahon, mapaparusahan siya ng Panginoong Gargan at mawawala siya sa ating landas. Ang huwad na reyna-reynahan. Mabubura na rin sa kasaysayan ng Encantadia. Ano ang iyong kailangan? Dating huwad na hari. Wala naman. Dating mahal na Kera. Ikaw, ang may kailangan sa akin. Sapagkat mayroon akong nalalaman. Narinig ko si Hagrid. Hindi na daw siya makapagantay magtungong Lireo upang agawin ang itim na brilyante. Nais ka nang unahan sa iyong misyon. At bakit mo to sinasabi sa akin? Batid ko na hindi kakampi ang iyong tingin sa akin. Sapagkat unang pagkikita pa lamang namin ay pabigat na ang dugo ni Agon sa akin. Hindi ko rin gusto ang kasamaang nananalaytay sa kanya. At nagsalita ang busilak ang puso. Bakit, Zaun? Hindi ba't ang tingin mo sa akin pareho ng tingin mo kay Hagon? Isang masamang nilalang. Sa iyong bibig nang galing yan. Sabihin na lamang natin ay hindi tulad ni Hagrid. Tayo ay may pinagsamahan ni Mitena. Magkasama natin ni Lisa ng Mineave. At magkasama natin sinakop at pinamahalaan ang buong Encantadia. Nyeha. Hindi naging matagumpay ang iyong pamamahala. Isa kang vrakhul na taksil. Sa alip na ako ay iyong kutsain. Ang mabuti pa ay kumilos ka na. Upang hindi ka malamangan ni Hagrid. Sapagkat natitiyak ako magagalit na naman ng Panginoong Gargan kung iyong muli siyang bibiguin.
Sige na! Kailangan malaman ng lahat ang pangyayaring ito. Tayo na! Hanggang ngayon ay hindi pa rin natin batid kung paano wasakin niya. Lalo't hindi natin batid kung hanggang saan ang kasamaan ng kanyang kapangyarihan. Buong araw nang naghahanda ang kubol ni Lirey. Ang bawat kaharian ay nasabihan na rin. Kaya't saan mang unang lulusob si Gargar, sasalubungin siya ng kagitingan at katapangan ng lahat. Mahal na sangre, nasusunog ang moob sa Hilaga. Ito na ang hudyat ng panibagong kaguluhan. Kailangan nating tumulong. Mga kawal, bantayan ninyong maigi ang itim na brilyante. Masusunod, mahal na sangre! Ilo, Gaya, esta secto. Sisi, ito yung view mo pag gumigising. Ang bongga. Harang-hara ka dito. Ano ba yung gusto mong ipadala sa akin at bet na bet mong ibigay bago ako bumalik ng Lireo? Balintataw ni Lolo Imaw. Alam ko na, Sisi. Papag-trade ko yan dun sa cellphone ko. Trade? Oo, ipapagpalit ko. O kaya, pwede na i-blackmail ko na lang si Lolo Imaw para mas mabilis. Lira, May lang, ito lang. hindi na ito ang panahon upang magbiro-biro lamang. Lalo't batid natin na kailangan ni Nunong Imaw ito. Ito naman, kinikip light ko lang yung situation. Batid mo ang panahon ngayon, Lira. Alam ko naman na malala talaga yung nangyayari dito ngayon. At binabati kita. Napakagaling mo, Sisi. Dahil nahanap mo yan. Kaya pasarte ka talaga. Proud na proud ako sa'yo. Abisala, Eshma. Pero wait, hindi ko pala mahahawakan yan. Kaya kailangan natin ng tulong ni Hara Alena. No, if there are problems. Good job ka. Saan ka pupunta? Ang mga mahihinang sangre. Hindi kami papayag na makuha mo o nino man ang itim na brilyante. Wala nang sino man ang dapat pang magmay-ari sa itim na brilyante. Panahon na para wakasan ang paghasik ng kadiliman. Ngunit ang lahat ng aking nais ay aking nakukuha. At ang aking nais ay mapaslang kayo. Kaya't manginig na kayo sa tako. Hindi na bago sa akin ang mapaslang. Kaya ikaw dapat ang matakot at manginig. Esta secto! Talang Gargan. Ikaw ba'y nakatitiyak na magtatagumpay si Mitena sa pagbawi ng iyong brilyante? Lalo na wala na siyang kapangyarihan. Zaur, hindi pangkaraniwang nilalang si Mitena. Marami na siyang pinagdaanan mula isilang, kaya't kakaiba ang kanyang tapang at pagpupunyagi. Nakatitiyak akong may babalik sa akin ang aking brilyante. At sa sandaling mangyari yun, wala nang makakapigil pa sa akin.
isa-isa kong wawasakin at bababagsakin ang bawat kaharian sa buong Encantadia. Avisala Eshma sa pagdating ng aking kakampi sa pagkuha ng itim na brilyante. Ano ang ibig sabihin nito, Mitena? Ikaw ba'y bulag? O hindi mo lang matanggap na ikaw ay naisahan? Traidor na Hagon. Ano't nagpakita ang huwad na Kera? Narito ako upang kayo ay balaan. Yan na lamang ang iyong parating palusot sa tuwing nagpapakita ka sa amin. Aminin mo na lamang na ginagamit mo rin ang iyong pagiging bagong mata upang makuha ang tiwala namin. Ngunit ang aking babala ay hindi ukol sa isang pangitain, kundi sa isang tunay na kaganapan. Anumang sandali ay darating si Hagon upang kunin ang itim na brilyante. At bakit ka namin paniniwalaan, Mitena? Ilang beses mo na kaming pinahamak. Sapagkat sa akin inutos ni Gargan na bawiin ang kanyang brilyante upang mapatunayan ko ang aking katapatan sa kanya. Hindi namin nahayaang mangyari yun, Mitena. Hindi niyo mababawi sa amin ang itim na brilyante. Makinig kayo. Balak ni Hagon na ako ay unahan upang siya ang kagiliwan ni Gargan. Nasabi ko na nga ba? Hindi ako nagkamali. Isa kang doble cara. Baliktaran ng mukha. Isang traitor! Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Palibhasa wala kang lugar dito sa Encantadia. Dati ka nang ipinatapon, hindi ba? Pero pinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo dito sa Encantadia hanggang ngayon! Kung inaakala ninyong lahat na madadaig ninyo ako sa inyong mga palabas, nagkakamali kayo. Ako! Mapipigilan na ituloy ang aking sinimulan. Ang itim na brilyante! Ira, bakit ikaw pa ay nagigiliwan kung ako? Sapagkat ako nang tatapos sa nag-iisang sumpa sa ating lahi. Sumpa na nagdala ng kasamaan sa Hatoria at sa buong Encantadia. At ikaw yan, Hagon. Kaya nararapat lang na mawala ka na habang buhay!
para sa Encantadia. Para rin sa akin, Ama. Wala na siya. At hindi na siya dapat na makabalik pa. Pumanaw ng muli ang Panginoon ng Balaak. Mira, mahusay ang iyong ginawa. Este secto! Tumigil ng pagtibok ng abo. Ngunit ano kaya ang lumabas na itim na usok? Hindi ko natitiyak, ngunit may kutob ako. Ito ang itim na kapangyarihan na ginamit ni Gargan upang mabuhay muli si Hagorn. Na maaaring gawin ulit ni Gargan. Gamit ang mga abo na iyan. Gaya na lamang ng kanyang ginawa sa aking ada. Kung ganun, hindi na dapat makita pa ni Gargan ng mga abo ni Hagorn. Ako na ang bahala. Ililibing ko ang kanyang mga abo sa Balaak upang tuluyan ng mailayo siya muli sa Encantadia. Subalit nakatitiyak ba tayo na hindi ito makikita ni Gargan? Hayaan niyong aralin ko ang abo. Kung maaari lamang ng aking mabatid ko anong maitutulong ng aking kapangyarihan. Ano't kay tagal mo, Hagorn? Direo.
tahanan ng kapangyarihan ng Encantadia. Na muling pababagsakin ang aking Panginoong Gargan sa tulong ng itim na brilyanteng ihahandog ko sa kanya. Tiyak na gagantimpalaan tayo ni Gargan sa gagawin natin. Tayo na. Dito ka lamang. Ikaw ang magbabantay. Ikaw ang maghihintay. Ngunit mag-isa ka. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Hayaan mo akong makatulong. Sa pagkakataong ito, mas mahalaga ang iyong kaligtasan na gani. Para sa anumang maaaring mangyari. Mangyaring ano? Kapag ako ay nadakip at nabigo, nangangahulugan lamang na wala ka ring magiging laban sa kanila. Kaya ikaw ang magsasabi sa Panginoong Gargan upang siya ang magligtas sa akin. Naiisip mo na kakailanganin mo ang tulong ni Gargan upang iligtas ka. Naiisip mo ba talaga na matatalo ka? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa aking Panginoon. At Apwe. Kailanman ay hindi ako nagduda sa aking husay at galingagan eh. Ngunit mas mahusay na mayroong pangalawang plano. Tiyak na maraming bantay ang itim na brilyante. Ano ang iyong balak upang malagpasan sila? Pagmasdan mo. Magiging abala sila. At kapag sila ay nalingat, aking kukunin ng brilyante. Mag-iingat ka. Apwe. Avisala Eshma. Agre. Ako'y magbabalik kapag nakuha ko na ang brilyante. Masyado nang matagal. Hindi kaya nadakip nila ang aking Apwe. Habisala Eshma sa iyong patuloy na pagtulong sa amin. Kahit nang batid mong may mga nilalang dito na hindi ka nais. At ikaw yun, Mira. Sapagkat ikaw ay may nararamdamang galit sa akin. At ito ay aking nauunawaan. Sapagkat ako ay may ginawang mali sa iyo. Mabuti naman at inamin mo. Ngunit nais ko lamang malaman mo ay hindi lamang may liyo. Maling-mali. At hindi lang ito isang payak o mababaw na pagkakasala. Ang aking akala ay isinasauna ko lamang
ang kinabukasan ng aking lahi. Ngunit ang totoo ay iniisip ko lamang ang aking sarili. Na ako ay nagpasya at kumilos nang hindi man lang hiningi ang pagsang-ayon ninyong dalawa ni Lina. At dahil doon ay nalapastangan ko kayo. Hindi sapat. Ngunit, agape Avi, Lira. Ako'y iyong patawarin sa aking nagawang mali. Pagpatuloy mo na yan. Avisala Eshma Mitena. Tumulong ka para matalo si Hagon. Ano, Krishna? Paumanhin. Ngunit hindi ko pa rin batid kung tunay nga bang nagbago na ang malamig na puso ng dating kera ng Miniafe. Ako'y napapagod na rin na magsabi at magpaliwanag ng aking sarili. Kaya't hahayaan ko na lang na ang aking mga kilos ang magpatunay ng aking layunin. Masdan niyo ang likha ni Agnem. Ngayon ay ligtas ko ng madadalang abo ni Hagon sa Balaak. Paano mo nahawakan yan, Mira? Sapagkat lahat ng gawa ng aking kapangyarihan ay maaaring hawakan din ng mga Ifrit. Kailangan natin magmadali. Dapat maunahan natin anuman ang balak ni Gargan. Vetera. Ngunit hayaan niyo muna ako makapagpaalam sa aking ada, sa aking apwe, na nasa Hatoria. Hayaan mong samahan kita upang mapabilis ang iyong paglalakbay. Avisala Eshma, Thea. Special delivery! Ang nagbabalik na makapangyarihang balintataw ni Lolo Imaw. Mitena? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Huwag ka muna mang-away, Lira. Pagka tinulungan kami ni Mitena kung paano matalo si Hagorn. Si Hagon? Hagorn? Yan? Anyari? Ba't naging pulburon? Pesci, what did I miss? Nakatulong sa atin si Mitena. Ngunit hindi pa rin tayo nakatitiyak kung siya nga ba ay tunay na kakampi. Kawal! Ano't ginagawa ninyo ito sa akin? Sa kabila ng aking pagtulong sa inyo? Nay, ito ang aking utos. At ito ay may basbas ni Hara Alena. Kaya't ito ang masusunod. Ikulong siya! Mira, alam ko namang di mo siya love kasi di naman talaga siya ka-love-love, pero grandpapa mo pa rin si Hagor. Condolence, Beshi. Hindi ko naunawaan ang iyong unang sinabi, ngunit ramdam ko ang iyong ibig sabihin. Avisala Eshma. Beshi, gusto man kitang samahan sa Balaak. Pero medyo gusto ko din kasing tumulong sa laban dito eh. And medyo... Mira, mas makakabuting maiwan ka dito. At huwag na akong alalahanin.
Kakayanin ko ang aking misyon. At batid nating pareho na higit kang kailangan dito. Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Basta, pag nalibing mo na yung abo ng lolo mo, bumalik ka agad, ha? Pangako. Huwag mo na akong iyakan, Lita. Okay, hindi na. Ganyan na. Ay. Paumanhin. Ngunit kailangan na nating magmadali. Mag-iingat kayo, Dea. Beshi, wait. Tayo na. Pakawalan ninyo ako rito. Isang kalapas na nga na ikulong ninyo ako sa kabila ng aking pagpanig sa inyo. Paano kung ang iyong pagpanig ay isang patibong o panlilinlang lamang? Hindi na kami muling susugal, Mitena. Agnem, gamitin mo ang iyong kapangyarihan nang sa ganun ay makubli siya mula kay Gargan at hindi na sila makagamit ng kanilang isipan upang makapag-usap. Masusunod. Hindi na siya muling makakausap at mahanap pa ni Gargan. Abisala Eshma, Agnem. Sana ay naiintindihan mo, Mitena, na ang lahat ng ito ay para sa kapakanan at kaligtasan ng buong Encantadia. Batid ko na hindi madaling patawarin ang aking mga pagkakasala. Ngunit hindi ko akalain na kay tigas pala ng mga puso ng mga sangre. Hindi lingid sa inyong kaalaman ang ginawang pagtataksil ng punong konsehong si Tabon laban sa mahal na harana sa Piro. Inyong pagmasdan ang kanyang wangis. Sa kasalukuyan ay hinahanap pa rin ang pugante at maaaring siya'y napadpad rito. At kung sino man ang makakaalam o makakakita sa kanya, ay wag na wag siyang itatago. Bagkus ay pagbigay alam at ipahuli ka agad sa mga kawal.
Narito si Nahara Perena at Sangre Flamara. Nasaan sila? Darius. Narito ka na nga muli, Sangre Flamara. Nay, tama po ba na ikinulong natin si Mitena? Pagkatapos niya tayong tulungan, pagkatapos niya tayong bigyan ng babala, hindi pa po ba sapat yun? Para rin sa kapakanan niya, anak. Batid natin na ang pagpanik sa atin ni Mitena ay tiyak kong ikagagalit ni Gargan. O inaamin ko na hindi pa rin buo ang tiwala ko sa kanya. Ngunit naniniwala ako, anak, at nararamdaman ko na kailangan panatilihin siyang ligtas. Kaya't ginawa natin siyang bihag. Nang sa ganun ay hindi isipin ng ating mga kalaban na si Mitena ay bumaliktad na. Ngayon ay magtungo na kayo ni Lyra sa Adamya upang dalhin kay Nunong Imaw ang kanyang balintataw. Katotohanan ba ang aking narinig? Naririto na ang aking balintataw. Nunong Imaw. Opo, Lolo Imaw. Ashley. Tera. Abisala Esma Batalumang Kasopeya, naway maibigay sa atin ang kalamang ating hinahangad. At naway magkaroon na rin tayo ng kasagutan kung paano mawawasak ang itim na brilyante. Mitena! Nasaan si Mitena? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabalik? Panginoong Gargan, malamang wala na siya. Hindi ba't mahina si Mitena without your tungkod? Handa akong sumugod patungong Lirio upang alamin ang kanyang kalagayan. Wikain mo lamang, Panginoon. Panginoong Gargan, tama ang aking kutob. Nagtaksil sa atin si Mitena. Kumampi na siya sa mga sangre. Anak Krishna! Tumarahil ang dahilan kung bakit hindi ko siya matawag sa aking isip. At tiyak na nilagyan na ng pananggalang si Mitena ng mga sangre. At dahil doon, Panginoon, kailangan ni Hagor ng inyong tulong. Nakatitiyak ako na dinakip siya ng mga sangre. Dinakip, Pagane. Wala na si Hagor. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang nagbalik ka na. At ikinagagal akong ikay ligtas, Sangre Flamara. Ipinapanalangin mo ang aking kaligtasan? Parati. Ikinagagal akong makita kang muli, Soldarius. Aking kaibigan. Kung iyong mamarapatin, ay nais ko sanang madinig ang iyong mga pinagdaanan sa mundo ng tao. Hindi sapat ang gabing ito upang maisalaysay ko ang lahat.
Ano ang iyong hawak? Higit kong ikinatutuwang yung pagtanggol sa aking albe, si Hara Armea. Di akong ipinagmamalaki kanya bilang isang rama. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Rama Soldarius, naghihintay na po ang ating mga kasamaan. Hinihintay ka na ng iyong tungkulin. Marahil sa susunod ka na lamang ikukwento ang lahat ng nangyari sa amin. Hanggang sa muling pagkakataon, Sangre Flamara. Apwe, Miradea, kanina pa ba kayo rito? At bakit kayo nagtungo rito? sa aking palagay, ikaw ay nangangailangan ng makakasama ngayon. Magabi, Abi. Ngunit nasaksihan namin ideya ang pag-uusap ninyo ni Soldarius. At ramdam kong malungkot ka. Ako man, Flamara, na lumaki na hindi kilala ang pag-ibig, ay nauunawaan ko na ito dahil sa nakita ko sa iyo. Batid at ramdam ko na tunay mong iniibig si Soldarius, Flamara. Walang saysay ang aking nararamdaman sapagkat nakipag-isang dibdib na si Soldarius kay Armea. Kailangan ko yung tanggapin. Para sa kabutihan ng Sapiro. Para sa Encantadia. Aking kapatid, hindi mo batid kung gaano kita nais yakapin ng mahigpit. Avisala Eshma, aking apwe. Higit pa sa sapat ang iyong pakikinig sa mga salitang hindi ko masampit. Ramdam ko na mayroon akong kasama. Ramdam ko na mayroon akong kakampi. Mira. Dea. Bakit kayo sumunod dito? Ada, dahil dito. Narito ako upang magpaalam sa inyo ni Flamara. Ako ay maglalakbay patungong Balaak upang ilibing ang mga abo ni Hagor. Panginoon, marahil ay may magagawa pa tayo upang maibalik si Hagon. Naging tapat siyang alagad sa iyo. Sinunod niya ang lahat ng utos mo.
Lady Hagorn, sinasamo ko kayo. Pabalik sa akin. Sadyang kakaiba ang kapangyarihang nalikha ni Agnem. Bukod sa nagawa niya itong mahawakan ng Eve Tree, sinigurado niya rin na hindi basta makalabas ang abo. Kaya't hindi ito basta maisasamo ni Gargan. Tunay ngang napaslang na ang ating ilo. Wala na siyang kakayang makabalik pa. Ako ang bahala kay Mira at kay Tamara. Tama lamang ang iyong pasya na ibalik siya sa balaak upang makatiyak. Ngunit bago ka umalis, nais kong malaman mo na pinapahanga mo ko sa iyong katapangan at kagitingan, aking anak. Ako man, Mira. Pinapahanga mo ako, aking apoy. Mag-iingat kasi ang paglalakbay. Abisala, Ashma. Aking kapatid. Tila'y natuto na ang ating mga kalaban. Iyak may pananggalaw ang mga labi ni Hagorn. Kaya't hindi ko na ito matawag pabalik sa akin. Kakataon ko na ito. Ako nang papalit sa katumbulan. Hagorn. Ano ang maaari nating gawin upang maibalik si Hagorn? Sabihin niyo sa akin at gagawin ko ang lahat. Tunay nga bang nais mong magbalik si Hagorn na ganit? Hindi ba't sa kanyang pagkawala ay siya ring pag-alis mo mula sa kanyang anino? Buong buhay ko, hanggang kamatayan, wala akong ginawa kung hindi ang magsilbi kay Hagorn. Pasarte. Naganay pasarte. At ngayon, ikaw naman ang pagsisilbihan ng aking hukbo. Kung ipapangako mo sa akin ang katapatang dating inalay mo kay Hagorn, ngayon pa lang ay gagantimpalaan na kita. At ikaw ang magiging aking kanang kamay. Nagane. Ayan, Lolo Imaw! Alam mo, aminin ko, Lolo Imaw, medyo kulang yung look mo kapag wala yung balintataw eh. Parang bitin eh, alam mo yun? Yan, ikaw na yan. Diba? Teya. Teya, buti nakabalik ka na. Wala kang na-miss sa mga ganap. Tignan mo si Lolo Imaw, yun lang. Complete package na ulit. Diba? Nabalik na ang balintataw. Lolo Imaw, gawin niyo na po kung ano ang nararapat para malaman na po natin kung paano wasakin ang itim na brilyante. Sa aking pagkakaalam,
walang kakayanang balintataw sa tanong mo, Tera. Tama ka, Gaya. Ngunit kung makikita natin ang pinagmula ng isang bagay, marahil ay doon tayo makakahanap ng kasagutan. Sapagkat kadalas ay may dalang aral ang nakaraan para sa kasalukuyan at hinaharap. Aking balintataw, ipakita mo sa amin ang nakaraan ng itim na brilyante. Bakit walang ipinapakita ang balintataw? Nangangahulugan lamang na hindi sa Encantadia nilikha o nagmula ang itim na brilyante. Kaya't hindi natin makita ang kasaysayan nito. Tila lalong nagiging mailap ang kasagutan kung paano mawawasak ang itim na brilyante. Baka may magamit tayong mga sandata. Bilang narito tayo sa Lireo at marami tayong pagpipilian. Parang hindi kay Rian Adamos. Yung kamao ni Emre. At yung kabila na kay Mira. Wala ngang laban yun dun sa tungkod ni Gargan. Tungkod pa lang yun, ha? Paano pa kaya sa itim na brilyante? Sadyang napakahirap na palaisipan. Ang tanging nalalaman lamang natin tungkol sa itim na brilyante ay ito'y gawa ng mga bathal at bathaluman. Hindi kaya nasa Devas ang kasagutan? Ivtre! 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 Ivtre na ako, Ashti. At handa akong pumunta ng Devas para malaman ang kasagutan dyan. Sasama ko. Kahit hindi ko batid kung anong parusa naghihintay sa akin sa ginawa kong pagtakas noon. Kailangan ninyo ako. Sasamahan ko kayo. Ako'y nakalikha ng isang mahiwagang sisidlan para sa itim na brilyante. Naway ito'y mabawasan ang inyong panghihina, Tera. At makatulong ito sa pagbitbit ninyo dito patungo sa inyong paroroonan. At kaya ng aking libang likha, ito ay maaaring hawakan ng Tito Nostre. Abisala Eshma Agnem. Napakarami mo nang naitulong sa amin. Mga fairness, Agnem. Plus points ka dyan. Hihintayin ko ang pagbabalik. Aking matanong na likod. Mira, anak. Pakisabi kay Cassiopeia na nais kong manatili muna dito sa Encantadia. Sapagkat hindi pa naayos ang mga problema dito. Makakarating. At kayo rin aking mga anak. Mag-iingat kayo patungo sa Devas. At ipangako niyo sa akin na babalik kayo. Pangako, Ada. Parang gusto ko din ng Ecoridio. Ecoridio, anak.
Gripa. Diyan si Gripa. Saan niyo tayo sasakay? Saan kami lagi sumakay? Tignan mo kami ng Devas. Ano, tara. Nakatitiyak ako nakarating na sa Devas ang aking mga anak at si Lira. Ngunit hindi tayo maaaring manahimik lamang dito sa Lereo. Ano ang binabalak mong gawin, Danaya? Ang sumugod sa kuta ng mga kalaban. Naniniwala ako na mahahanap natin sila gamit ang ating mga kapangyarihan. Habang maiiwanan naman dito sa Lereo si Hara Alena. Nang sa ganun mapangalagaan niya ito. Sumasang-ayon ako. Dahil ngayong wala na sa kanilang panig ang itim na brilyante, nakatitiyak ako na mas mahina na ang kanilang pwersa. At magkakaroon tayo ng pagkakataon bawiin ang Akashi. Subalit, iba yung pag-iingat mga sangre. Tsak na batid na nilang napas lang na ninyo si Hagorn. Kaya ang pagnanais nilang ipagiganti ito ay nasa sukdulan. Wala kaming kinakatakutan, Nunong Ino. Abisala Eshma, Gripa. Huwag mo kami kalimutan balikan, ha? See you. Naalala ko ng panahon na huling beses na nandito ako. Si Dea, si Adamo, si Flamara at si Ashti Peren. Hay? Hinahanap mo si Chinito security guard, no? Huli ka. Si Eshnad ang tinutukoy mo. Hinahanap ko siya. Dahil di ba siya dapat ang susundo sa atin? Hinanap mo pa rin. Ano lang? Lira, Ha? Ay! Ate. Lira, sino sila? May atraso pa kami ni Gaya sa kanila eh. Tinakasan namin sila nung pag-alis namin ng Devas dati. Malay mo, Angry Bird pa, kaya ready lang tayo. Poltre, kung ano man ang naging hindi natin pagkakaunawaan, mas mabuti kung kalimutan na lang natin. May mahalagang sadya kami sa pag-akyat namin dito sa Devas. Tama. Matalungan ka, Shopea. Batid ko ang dahilan ng iyong pagparito.
Gargan! Lumabas ka at harapin mo kami! Tayo lang ang naririto. Tila naisahan nila tayo. Walang kikilos! There. Tayo na! Kami. Nakatitiya ka bang napuruhan si Dea? Of course. At kung nakita niyo lang din ang mga mukha nila, tiyak ako na matatawa rin kayo. Salamat sa naging mungkahi ni Agani. Sa ating bathala, nalisanin ang dating kuta. Tunay niyang kabisado niya kung paano mag-isip ang magkakapatid na sangre. Paghalang Gargan, bakit hindi mo kami saluhan sa ating munting tagumpay? Patid mo kung bakit Saul. Sapagkat nanganganib ang aking itim na brilyante. Ngunit hawak pa namin ang setro na hinandog mo sa amin noon. Pagagamit namin ito laban sa mga kaaway, lalo na ang Hirada. Aking mga handog ay gagana lamang kapag nasa akin ang itim na brilyante, Saul. Avisala. Sabihin mo sa amin, paano wawasakin ang itim na brilyante? Sa katunayan, ay hindi ko rin batid. Ano? Kung sabihin walang kwenta yung pag-akit namin dito. Maaari bang patapusin mo muna sa kanyang wiwikain ang ating mahal na bathaluman? Sabi sa'yo, angry pa eh. Ngunit kung kayo ay handang makipagsapalaran upang malaman ang kasagutan, kayo ay inaanyayahan ko tumuloy sa loob ng Devas. Ngunit nananatili ang batas ng Devas. Walang sino mang nabubuhay na nilalang ang pinahihintulutang makapasok dito. Kaya Tera, gamitin mo ang punyal na ito upang sugatan ang iyong palad. Wala nang dapat ikatakot, Tera.
Grabe. Dalawa talaga yung prutas na kinain ni Ashley Perena galing sa puno ng buhay na yan? Oo, Lira. At dahil dito ay narating niya ang Dalong Deva. Dalong Deva? Nito ko lang din ito napagalaman. Isa itong lugar sa pagitan ng Devas at ng pinakamataas na langit kung saan pinagdadalisay ang iftre ng mga yumaong batala at bataluman na nakagawa ng mga kasalanan sa Encantadia. Kung sila ay karapat-dapat, magtutungo ang kanilang ifre sa pinakamataas na langit. Parang purgatorio. Tama, yun din yung iniisip ko. Galing. Bataluman. Ang ibig niyo po bang sabihin ay kailangan ho naming pumunta doon at tanungin mismo ang mga bathala kung paano wawasakin itong itim na brilyante? Tama ka, Tera. Ngunit isa lamang sa inyo ang makipagsapalaran matungo doon dahil masdan ninyo. Dalawa na lamang ang natitirang hinog na bunga ng puno ng buhay. Bukod tanging ang Iftre na may matinding pagnanais na mabuhay, ang siyang pipitas at kakain ng mga bungang iyan. At iyon ay walang iba kung hindi ikaw, Gaya. May pag-asa pa akong mabuhay. Magkakaiba ang tadhana. Magkakaiba ang kapalaran ng mga ifring nagnanais na muling mabuhay na kumain sa bunga ng inang puno ng buhay, Gaya. Sandali lang po, Bataluman. Ang ibig niyo po bang sabihin mag-isa pupunta doon si ate? Pasensya na po kayo. Pero hindi po ako papayag na pumunta mag-isa si ate. Kailangan ko siyang samahan. Kailangan ko siyang protektahan. Ako din! Hindi ako papayag na silang dalawa lang ang pupunta doon. Kasama ako sa inyo sa Dalong Deva na yan. Sumama ka kaya, Mata? Dagdag protection din yun sa atin. Diba? Sorry, Bataluman ka na pala. Sumama na kayo sa amin, Bataluman. Tulad ng sinabi ko, ito ay inyong pakikipagsapalaran. Ang pagpili ay nasa inyong mga kamay. Ang mungkahi ko'y hanapin ninyo ang sagot kung paano kayo magiging isa sa puso, isip at diwa kung nais ninyong sama-samang magpunta sa Dalong Deva. Heather, pakinggan mo ko. Ang kapangyarihan ng aking brilyante ay dumadalos sa iyo. Sundin mo ang aking utos, Heather. Kasihan nawa kayo ng buong kapangyarihan ng Devas upang matagumpay ninyong marating ang Dalong Deva. Ito na ba ang Dalong Deva? May paparating. Kayo ay magtapat, mga alagad ni na Emre at Cassiopeia. Ano ang totoong pakay ninyo rito sa Dalong Deva? Dinala namin ito dito para malaman namin kung paano ito wawasakin.